Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Mo ay tumingin kay Gerald bago umiling-iling. Hindi sa palagay ko napagtanto mo kung gaano ka kadalas ang pagdurusa sa ibang pagkakataon. Kung hindi mo may ubo ang napakalaking halaga ng pera na iyong sinabi, kung gayon hindi lamang susundan ka ng mga organisador, kundi pati na rin ang Minshals. $1,500,000, sigaw ni Gerald bilang kapalit. Ha? Nagalit na ba ang binata na iyon? Marahil ay napakalayo niya upang mag-alok ng mas mababang presyo. Naririnig na, ang ilan sa mga taong naroroon ay nagsimulang umungol sa pagtawa. Si Yasmin mismo ay naging walang pagsasalita. Mister, hindi ka lamang maaring mag-alok ng mga presyo sa mataas na paalalahanan si Wagner na may kabaitan sa isip. Oh? Ngunit hindi rin ako malapit sa nagawa. Sasabihin ko ngayon na anuman ang halaga ng iba na inaalok, magdagdag ako ng $1,500,000 sa aking susunod na bid. Hot demon, sigaw ng marami sa mga tao na naroroon, pakiramdam na lubos na stupefied. Kahit na si Yasmin ay tumulo ng malakas. Ang mga Minshals mismo ay hindi nangahas na sumigaw ng mas mataas na halaga. Pagkatapos ng lahat, habang madali silang mag-alok ng isang bid na nagkakahalaga ng $1,500,000,000, alam nila na si Gerald ay maaring tumanggi lamang na aminin ang sinabi niya. Kung ang senaryo na iyon ay maglaro, tiyak na magdurusa sila ng napakalaking pagkawala. Habang patuloy na isinasaalang-alang ng mga Minshals ang kanilang mga pagpipilian, isang bantay ang lumakad sa kanila at bumulong ng isang bagay sa kanilang mga tainga. Kasunod nito, ang mga miyembro ng pamilya Minshal ay naging malamig na sumulyap sa Gerald bago patuloy na madagdagan ang bid. Sa huli, ang pangwakas na bid para sa halamang gamot ay nakarating sa $7,000,000. Dagdag pa nito sa presyo ng iba pang mga halamang gamot na binili ni Gerald sa araw na iyon, ang kabuang-kabuuan ay umabot sa isang pagbagsak ng $23,000,000. Kahit na ang halagang iyon ay tunog ng labis na pagkagalit, matapat na malapit ito sa natanggap ng kanyang kapatid na babae para sa pera ng bulsa sa pang-araw-araw na batayan. Si Gerald mismo ay matagal nang nawala ang konsepto ng kung ano ang ibig sabihin ng mahal. Ang pera ay isang bungkus lamang ng mga nakakainis na numero para sa kanya ngayon. Habang patuloy na nakatitig sa kanya si Yasmin, naisip niya, gusto kong makita kung paano mo tatapusin ang lahat ng ito, Gerald. Nakakakita ng mga kawani na dalhin ang kanyang mga halamang gamot na mabuti, lumakad sa kanila si Gerald, kasama ang kanyang card sa kamay, bago ang pag-key sa kanyang password sa terminal ng pagbabayad. Maya-maya, tumango ang mga tauhan bago sumagot, "Salamat, Ginoo. Narito ang iyong mga halamang gamot." Ano, bulong ni Yasmin sa kanyang sarili. Lumalawak ang mga mata, ang batang babae ay sobrang natigilan na halos kumbinsido siya na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Habang naglalakad pabalik sa kanyang upuan si Gerald, tumawa ng malakas si Wagner bago sabihin, "Tila nakuha mo ang lahat ng mga halamang gamot na kailangan mo, mister. Binabati kita. Inutusan ko na ang aking mga kalalakihan na maghanda ng isang piging sa hapunan para sa iyo. Isipin ito bilang isang maligayang pagdating ng mga uri." Kasunod nito, sinimulan ni Wagner na ilabas si Gerald sa lugar. Nang magkita ang kanyang mga tingin ni Yasmin, tumango lang si Gerald sa kanya bilang isang pagbati bago umalis sa lugar para sa mabuti sa kanyang mga halamang gamot. "Pagkatapos mo, mister," sabi ni Wagner sa sandaling dumating sila bago ang kanyang coach. Sa sandaling sinabi niya na, gayunpaman, isang pangkat ng halos 20 bodyguards ang tumatakbo, lahat sila ay nakasisilaw kay Gerald. "Ano ang balak mong gawin?" sigaw ni Wagner ng malamig habang nakatitig siya sa mga bodyguard na natipon sa harap nila. "Ito ay malinaw, hindi ba? Natatakot ako na hindi ko masisiyahan ang hapunan sa iyo ngayong gabi," sagot ni Gerald na may isang nakangiting-ngiti. Pagkalipas ng mga segundo, ang mga bodyguard ay gumawa ng paraan para kay Sway, na mayroon ng bagong hanay ng mga damit habang naglalakad siya habang sinasabi, "Natutuwa akong naintindihan mo iyon. Ngayon iwanan ang mga halamang gamot na iyong inibid kanina at baka hayaan kitang mabuhay." "Oh? Binili ko ito ng aking sariling mahalagang pera, alam mo. Kahit na ibibigay ko sila sa iyo, hindi mo ba iniisip na narapat akong makatanggap ng kabayaran?" Sagot ni Gerald na kailangan pa rin ng mapa ng pamilya Minshal na humantong sa hari ng libingan ng karagatan. "Pagbabayad? Boy, sapat na ang kabayaran na pinapayagan kanyang talagang iwan ang buhay. Gayon din, bukod sa paghahatid ng mga halamang gamot, kailangan mong sabihin sa iyong pamilya na kasalukuyang bihag ka.
Ang presyo ng iyong pantubos ay 300 milyong dolyar, ipinahayag ng isa sa mga bodyguard ni Zoe. Gaano katindi ang hindi makatuwiran? Pagkatapos muli, nasisiyahan ako sa pakikitungo sa mga karakter tulad ng iyong sarili, sagot ni Gerald ng isang ngiti. Medyo lantaran, lumabas ako rito upang hampasin ang isang pakikitungo sa pamilyang Minshall, alam mo. Paano ito? Bibigyan kita ng 300 milyong dolyar pati na rin ang mga halamang gamot bilang kapalit ng isang bagay mula sa Minshalls. Kung wala pang mga pagtutol, maaari nating gawin ang pakikitungo ngayon. Idinagdag ni Gerald, nakangiti pa rin. Sumasang-ayon. Kapag nakuha namin ang mga halamang gamot at pera, papayagan kang kunin ang gusto mo, sagot ni Zoe, tumatawa habang tinatawid niya ang kanyang mga braso. Oh? Hindi mo rin itatanong kung ano ang balak kong gawin, tanong ni Gerald. Tulad ng sinabi ko, hanggat ibigay mo ang pera at ang mga halamang gamot, maaari kang kumuha ng anumang nais mo. Kunin mo ako ng isang panulat at papel, ikaw ba ay Wagner? Pagkatapos ng lahat, ang isang pandiwang pahayag, ay hindi maaring makuha bilang patunay, sabi ni Gerald. Habang nais ni Wagner na pigilan si Gerald, wala talaga siyang sinabi sa anuman. Alam na, ayaw niyang ibigay sa kanya ang isang panulat at isang sheet ng papel. Nang isulat ni Gerald ang mga termino, agad itong nilagdaan ni Zoe nang hindi man lang tinitingnan ang isinulat ni Gerald. Nakangiting sinabi ni Gerald, napakagaling kung gayon. Ibibigay ko muna ang mga halamang gamot at pera sa iyo ngayon. Darating ako at kukunin ang napagkasunduan ng kaunti. Gaano ka kataktika sa iyo? Nang mawala si Zoe at ang kanyang mga tauhan, nagalit na si Wagner kaya agad niyang sinimulan ang pagstomping ng kanyang paa. Sa pagtingin kay Gerald, sinabi niya noon, paano ka magiging walang pag-iingat, mister? Ngayon na ang mga halamang gamot at pera ay nasa kanilang mga kamay, hindi mo na sila makakabalik. Alam ko kung gaano ka kalakas, ngunit maraming mga pambihirang tao sa loob ng pamilya Minshall. Basta alam mo, sinabi sa akin ng Minshalls na mangolekta ng ilang mga halamang gamot para sa kanila, na nagsasabi na kapag ako ay tapos na, maaari ko lamang sabihin ang isang random na presyo at babayaran nila ako ng eksaktong halaga para sa aking mga serbisyo. Gayunpaman, nang dumating ang araw ng pagbabayad, tumanggi silang umamin na kailanman gumawa ng naturang pahayag. Ang pagpating sa balikat ni Wagner, sumagot si Gerald, labis kang nag-aalala. Maayos ang lahat. Ito ay huli na sa gabi at isang cool na simoy ng karagatan ay sumabog sa buong Halimark City. Sa kabila ng oras, ang manor ng pamilya ng Minshall ay maliwanag pa rin na naiilawan. Sa loob, lahat sila ay nagkakaroon ng pulong sa pamilya. Gumawa ka ng isang tunay na namamaga na trabaho ngayon, Zoe. Ngayon na mayroon kaming mga halamang gamot na ito, maaari nating ipagpatuloy ang pagpino ng walang hanggang pelet, ipinahayag ang dating Panginoon ng pamilyang Minshall. Kahit na mukhang higit sa 70 taon, mukhang malakas pa rin siya para sa kanyang edad. Ang pamumuhay mong mahigit 100 ay magiging pagpapala sa akin, Lolo, sagot ni Zoe na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang nararapat na binabati ay ang katotohanan na bahagya akong gumawa ng anumang pagsisikap upang makuha ang mga halamang gamot sa oras na ito. Ano pa, nakakuha ako ng 300 milyong dolyar mula sa tulala na iyon nang hindi kinakailangang mawalan ng anupaman, idinagdag ni Zoe habang tumawa siya ng malakas. Tungkol dito, mas mabuti kung ginawa mo ang mas kaunting ganitong uri sa hinaharap. Hindi maganda para sa mabuting kapalaran ng aming pamilya. Nalalapat din ito sa iba sa atin dito. Tandaan, kinakalkula ng Master Ghost 3 taon na ang nakalilipas na ang mga Minshalls ay maaaring harapin ang ilang uri ng sakuna sa taong ito, sagot ng matandang Panginoon na may bahagyang mapait ng ngiti. Alam ko, Lolo. Nagsasalita tungkol sa tulala na iyon, ilan lamang siyang dayuhan ngunit nais niyang hampasin ang isang pakikitungo sa amin kapalit ng mga halamang gamot at pera. Haha! Ngayon na iniisip ko ito, bakit hindi ako nagpapadala ng isang tao upang makuha siya? Sa pamagitan nito, maaari nating i-blackmail at mag-alis ng mas maraming pera mula sa kanya. Matanda ka na upang gumawa ng iyong sariling mga pagpapasya, Zoe. Sagot ng nakangiting matandang Panginoon habang siya ay umiling sa pagbibitiw. Ang matandang Panginoon ay namasakit na pinamamahalaan ang kanyang pamilya sa loob ng mga dekada, at matagal na siyang nawalan ng anumang uri ng takot para sa mga dayuhang puwersa. Dahil dito, ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay bukas na nagnanakaw sa iba, hindi na siya nagulat. Sa sandaling iyon, isang lingkod ang lumakad mula sa labas. Nagdala ng kung ano ang mukhang isang uri ng dokumento sa kanyang mga kamay, huminto siya sa harap ng matandang master bago sabihin, Old Master.
Ano ito? May isang binata na naghihintay sa labas at sinabi niya sa akin na ipakita ang dokumentong ito, nilagdaan ng binibini, sa iyo. Sinabi niya na narito siya upang i-claim kung ano ang napagkasunduan, sagot ng lingkod. Buhay. Tanga yan. Upang isipin na siya ay talagang dumating sa amin. Mas mabuti pa iyon. Hindi namin siya kailangan manghuli ngayon, Snidzui. Nanginginig ang kanyang ulo ng isang ngiti, sinabi ng matandang Panginoon, hindi alintana, interesado akong makita kung ano ang talagang balak niyang kunin mula sa amin. Matapos kunin ang papel at basahin ito, gayunpaman, ang mga mata ng matandang master ay agad na lumawak, napakaraming galit na ipinakita sa kanila. Ang pagdulas ng dokumento sa isang kalapit na mesa, pagkatapos ay sumigaw siya, Ion Bistard. Tiyak na siya ay namatay. Ano ang mali, Lolo? Tinanong si Zui habang siya at ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Minshal ay mukhang mausisa sa matanda. Sa halip na maghintay ng isang tugon, kinuha ni Zui ang dokumento para sa kanyang sarili at tiningnan ito. Dito, isinulat ni Gerald na nais kong i-claim ang buong pamilya Minshal. Buhay. Ano ang isang lubos na moral? Natatakot ako na talagang hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga Minshals. Upang isipin na maglakas loob siyang hilingin sa aming pamilya. Papasok na lang siya. Hahayaan namin siyang magkaroon ng lasa ng dakilang kapangyarihan ng aming pamilya. Hindi namin papayagan ang pangyayaring ito na mag-slide lamang maliban kung umubo siya ng $1 bilyong, umungol ang isa sa mga apprentice ng pamilya Minshal dahil maraming iba pa ang nagsimulang gawin ang parehong. Sa lahat ng sumasang-ayon na gawin ito, si Gerald ay agad na pinangunahan sa manor ng parehong lingkod mula sa dati. Binati siya sa paningin ng lahat ng mga miyembro ng pamilya ng Minshal, kasama ang kanilang mga panauhin, nakaupo sa magkabilang panig ng silid, kasama ng lahat na nag-scan kay Gerald mula ulo hanggang paa na may mapang-akit na mga mata. Handa na ba ang lahat? Kung ito ay, maaari ka lamang magsing dito. Kapag tapos na ako sa aking trabaho bukas, tatawagin ko ang aking mga miyembro ng pamilya upang kunin ang iyong pamilya, sabi ni Gerald. Naririnig na isang pambihirang tao na naghahanap na isa sa mga panauhin ng pamilya Minshal ay tumakbo sa likuran ni Gerald bago sumigaw, ikaw Bistard. Kailangan mo muna akong dumaan. Kaagad pagkatapos, hinawakan niya ang mga balikat ni Gerald na may layunin na magsagawa ng isang pagtapon ng balikat. Nakakakita kung gaano payat at mahina ang hitsura ni Gerald, walang pag-aalinlangan ang lalaki na hindi makatiis ni Gerald ang kanyang pag-atake. Sa kanyang pagtataka, kahit gaano pa siya sinubukan na itaas si Gerald, hindi niya talaga siya mabibigyan ng budge. Hindi nais na sumuko, ang mukha ng panauhin sa lalong madaling panahon ay naging lila dahil sa lahat ng puwersa na kanyang ipinagpapalit. Sa kabila nito, si Gerald ay nanatiling nakapin sa lupa. Magsusuka ka ng dugo kung patuloy mong ginagawa iyon, alam mo, sabi ni Gerald. Wano. Ang impyerno ay sinabi mo, sagot ng panauhin na tigilan. Alam mo, hindi ko pa rin alam kung ano ang sinusubukan mong gawin. Dito, ipapakita ko sa iyo kung paano ito nagawa, sabi ni Gerald sa halip na walang kamali-mali habang hinawakan niya ang mga balikat ng panauhin at agad na hinagis siya patungo sa pintuan na parang wala siya. Ang pag-crash ng tunog ay nagsimula makalipas ang ilang segundo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.